Maligayang pag-uwi, mga residente. Ako si Alistair, ang inyong alkalde. At may dala akong mainit at radioactive na balita. Sa wakas ay may update na tayo tungkol sa estado ng supernova ni Godzilla X Kong. Kabilang na ang posibleng paglabas ng isang bagong Titan na hindi nagamit sa isang lumang script ng Godzilla. At meron din tayong unang sulyap sa bagong laban ni Godzilla kontra Mechagodzilla. At mukhang kamangha-mangha ito. Abangan pa ang iba pang detalye. Maligayang pagdating sa Dangerville. Huwag kalimutang mag-subscribe. Oo, para ito sa 70% sa inyo na hindi pa nakasubscribe. Tara, napag-usapan na natin si Godzilla. Ano pa gusto ninyong gawin ko? Sige, una, pag-usapan natin ang bagong labas na footage para sa Godzilla The Ride. Great Clash, ang bagong 4D experience na idinirect ni Takashi Yamazaki, ang tatay sa likod ng Godzilla -1. Kaya mataas ang inaasahan na magiging epic ang film ride na ito. Okay, para magsimula, ipinakita nila ulit ang bagong disenyo ng Mechagodzilla at hindi naman talaga nagbago ang opinyon ko tungkol dito. Medyo magulo ang katawan at mukhang cartoonish yung malalaking ngipin. Pero sa kabuuan, ayos naman siya. Kahawig niya si Jazz sa Transformers. Parang kinuha mo lahat ng dating disenyo ng Mechagodzilla, kasama na yung mga legendary, tapos pinagsama-sama mo lang sila sa isang pinaghalong masa ng bakal at galit. Ayos naman siya, pero sigurado akong mas magugustuhan ko pa habang mas nakikilala ko siya. Na ginagawa ko dito sa bagong labas na footage na nagpapakita kina Minus Goji at Mechagodzilla na naglalaban. Ngayon, mukhang nangyayari ang lahat ng ito mula sa perspektibo ng mga manonood na nasa isang drone na sasakyan, na parang yung kotse na sinasakyan mo sa orihinal na ride na may kapasidad na 75 pasahero. Doon, lumilipad ka gamit ang lobo na ginagabayan ng panlabas na puwersa. Pero dito, ikaw mismo ang may kontrol sa sasakyan mo. Nagsisimula ang laban ng hawakan ni Mechagodzilla si Godzilla sa leeg at pinaikot siya ng walang kahirap-hirap. Lumipad si Godzilla, kaya nagsiliparan ang maraming sasakyan papunta sa screen. Makikita natin ang inaabangang eksena kung saan sabay na nagcha-charge at nagpapakawala ng hit race sina Godzilla at Mechagodzilla habang naglalaban sa isang beam clash. Asul na atomic breath ni Godzilla laban sa berdeng maser ni Mechagodzilla, na ngayon ay isang bagong anyo ng berdeng laser beam na iba sa dati niyang makulay na sinag. Mukhang gustong gawing berde ng Toho ang tema ni Godzilla ngayon. Di ko alam bakit, pero astig pa rin ang itsura. Pagkatapos, lilipat tayo sa ilalim ng dagat kung saan ang iyong sasakyan ay tila nakaangkop na sa bagong kapaligiran at pinalawak ang isang dome sa ibabaw ng mga ulo ng mga manonood. Mukhang may mga guho sa paligid mo, kaya interesado akong malaman kung ito ba ay pagkatapos masira si Mechagodzilla. Mula sa ulap, lilitaw si Godzilla at susubukang kagatin ang sasakyan para ipaalala kung sino ang tunay na boss. Pag-angat ng sasakyan, makikita ang iconic na likod na plate ni Godzilla na humahati sa dagat. Bigla siyang lumitaw mula sa tubig para kainin ka, pero may sumabog sa kanyang mga hasang, kaya napasigaw siya at nailihis ang atensyon mula sa iyo. Isa pa itong sasakyan na gumagamit ng drone technology tulad ng sayo. Posibleng isang kapitan ang nagkukwento ng karanasan at siya ang nagliligtas sa iyo sa dulo ng biyahe. Tungkol sa footage, iyon na yun. Maikling patikim lang sa mga susunod. Ang buong palabas ay malamang na aabot ng mga 15 minuto, kasama na ang pre-show na may mga totoong performer. Kaya ito ay maliit na bahagi lang ng mga nakahanda pa. Sa totoo lang, mukhang epic talaga. At kung iisipin na isa itong ride, ang ganda ng mga visual. Malaking level up ito kaysa dati. Kitang mas mataas na ang budget ngayon. Nakakatuwa, halatang na-impluensyahan ng Godzilla versus ang pelikulang ito. Kung kabilang ang labanan, beam clash, at mas komplikadong disenyo ni Mechagodzilla. Bukas si Yamazaki tungkol sa epekto ng Monsterverse sa kanya na makikita sa -1 at sa unang Godzilla ride na hango kay King of the Monsters. Astig lang makita na nirerespeto ng Toho at legendary ang isa't isa bilang mga hari at naimpluwensyahan din nila ang isa't isa. May pagkakaunawaan at respeto na nagbibigay sa fans ng astig na impormasyon tungkol kay Godzilla mula sa magkabilang panig. Buti na lang, dadalhin ang ride na ito sa 40 dagdag internasyonal na lugar, kaya mas malaki ang tsansa mong masubukan ito. Nirelease ito sa Japan noong Agosto 1 at darating din sa ibang bansa soon. Toho, sumpa ako sa Diyos, sana dalhin nyo ito sa United Kingdom, kung hindi, iiyak talaga ako. Ngayon, punta tayo sa Monsterverse.
Matagal-tagal na rin mula nang magkaroon tayo ng malaking balita tungkol sa Godzilla X Kong Supernova dahil tuloy-tuloy ang produksyon nito sa Australia at pagkatapos ay lumipat sa Utah para mag-shooting, particular sa Main Street sa Fossil Point. Makikita natin na isinara nila ang kalsada at nagsushooting kasama ang maraming taong tumatakbo palayo sa malaking bagay. At kasabay nila ay may ilang mga sasakyan ng kapulisan na sabay-sabay na umaandar. Maaaring crew lang ito na kinukunan ang mga extra pero posible ring organisasyon ito na tumatakas sa isang bagay. Marahil isang bagay na bumabagsak mula sa langit. Alam natin na may pahiwatig ang crew tungkol sa isang bagay na bumagsak mula sa kalawakan, posibleng meteorite. Meron din tayong mga larawan ng crew na nagsiset up sa tabi ng isang bangin. At mukhang may mga tent na itinayo para sa Monarch. Makikita mong may camo tent na gamit ng Monarch at katabi nito ang mga itim na tent ng filming crew at aktor. Maaaring ito ay isang pansamantalang research facility para obserbahan ang bagay na nahulog mula sa kalawakan na posibleng galing talaga sa mga alien. Pareho lang tayo ng hula pero iyon ang hula ko base sa kakaunting ebidensya na meron tayo. Ipinakita rin ang larawang ito ng cameraman na kinukunan ang supernova at sa kanyang camera ay may makikitang personalized na emblem na maaaring may malaking kahulugan. Mahilig ang mga studio magdagdag ng kakaibang disenyo sa kagamitan kaya maaaring may ibig sabihin ito sa pelikula. Sa logo na ito, makikita natin ang tila isang griffin, pansinin ang mga braso, binti at pakpak at sa gitna nito may kidlat na dumadaan. Ngayon, pansamantalang pamagat ng pelikulang ito ay Zeus na kilala sa pagpapakawala ng kidlat. Maaaring nagpapakita ang logo ng sandatang pumapatay sa Titan. Sandata kaya ito? Nauna naming naisip na ang Zeus ay pangalan ng sandatang ginawa ng tao para wasakin ang mga Titan. Kaya maaaring ito ang kanilang logo, katulad ng ibang mga organisasyong militar. Sa mitolohiyang Griego, madalas tawagin ang mga griffin bilang mga tahimik na aso ni Zeus. At saan na nga ba nakita ang mga griffin noon? Oo, sa orihinal na script ng Godzilla, 1994. Makinig ka lang sa akin dito. Sa script na yon, dumating ang griffin sakay ng isang meteor at bumagsak sa hula mo sa Utah, kung saan sila mismo nagsushooting ngayon. Ipinapahiwatig ba ng logo na ito na tinalo ng sangkatauhan ang unang Titan na si Griffin, na ngayon lang lumitaw matapos hindi magamit noong 1994 na pelikula. Malamang nagkataon lang ito dahil malamang ginagamit nila ang Utah bilang pamalit sa Sedona, Arizona. Nakakatuwang may ugnayan pa rin kahit paano. Naniniwala akong may tinatakbuhan silang kakaiba, maaaring meteor o hindi kilalang Titan. Masaya akong ibalita na natapos na ang kanilang shooting para sa pangunahing bahagi ng produksyon. Maaaring may pick-up shots pa, pero iyon lang. Pick-up shots na posibleng gawin sa London, India, at iba pang lugar na tiyak na lalabas sa pelikula. Sa takbo ng mga pangyayari, dapat nating asahan na makakakita tayo ng trailer para sa Supernova pagsapit ng Nobyembre 2026 na medyo matagal pa. Pero marami pa tayong mga bagay tungkol kay Godzilla na aabangan habang naghihintay. Pero base sa mga footage at larawan na meron tayo ngayon, magiging napakagandang pelikula ito at hindi na ako makapaghintay na mapanood ito. Ano ang paborito mong balita? Bagong laban ni Godzilla vs Mechagodzilla o behind the scenes ng Godzilla X Kong Supernova? Ipaalam mo sa amin sa comment section sa ibaba. Safe nang sabihin na busog ang mga tagahanga ni Goji. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button para maging residente ng Dangerville. Bigyan mo ang video ng malaking thumbs up na parang kay Kong. Ako si Alistair at magkikita-kita tayo, mga residente, sa susunod.